Wala pa ring pagbabago sa key interest rate ng Bank of Canada. Nilinaw ng isang ekonomista ang mga dahilan at kung kailan ang inaasahang ginhawa mula sa matataas na interest rates. May report si Teresa Ridula. Yung ating rate of inflation, ilabas pa rin po sa target. So hindi po ako nasurpresa na hindi nila ibinaba o hindi nagbago yung ating interest rate. Gaya ng inasahan ng maraming ekonomista, walang pagbabago sa key interest rate ng Bank of Canada ngayong Miyerkules. Nasa 5% pa rin ito. At ayon sa Bangko Sentral, masyado pang maaga para ibaba ito. With inflation still close to 3% and underlying inflationary pressures persisting, the assessment of the Governing Council is that we need to give higher interest rates more time to do their work. Ani Governor Tiff Macklem, kailangan munang makita ng Bangko Sentral ang patuloy na pagbawas sa inflation bago galawin ang interest rate policy na hindi na bago mula pa noong Hulyo 2023. Maayos man daw ang labor market at bumaba na sa 2.9% ang kabuuang inflation rate noong Enero. Patuloy pa ring matimbang ang inflationary pressures sa kanilang desisyon. Kasi ang interest rate ay ginagamit yan ng Bank of Canada to control the rate of inflation. Bumili ka ng sasakyan, pagka bumili ka ng bahay, or bumili ka ng mga mamahalin na mga furniture, yung mga big ticket purchases, most likely yan ay iutangin yan. At syempre, pag ikaw ay nangutang, yan ay babayaran mo with interest. At yung interest rate na yan po ay nakatali o nakakabit yan doon sa policy rate ng Bank of Canada. So ibig sabihin, kapag nagtataas po ng interest rate ng Bank of Canada, ang ibig sabihin po yan, ang gusto nila is huwag ka munang mangutang para gumastos. Kapag mataas po yung interest rate, magiging less likely tayong konsumo, ang mangyayari niyan is magiging kalma yung market. At pag naging kalma yung market, makikita natin na bababa yung rate of inflation. Binanggit din ng governor ang patuloy na krisis sa housing affordability, na isa sa mga pinakamatimbang na nagpapataas sa inflation ngayon. We continue to expect inflation to be close to 3% through the middle of this year before easing in the second half. Gasoline prices are expected to continue to add volatility to inflation in coming months, and shelter price pressures are likely to persist. Ayon sa ekonomista, asahan sa Canada ang patuloy na mataas na cost of borrowing o mortgage at iba pang pagkakautang. Para naman sa mga nais bumili ng bahay, mag-wait and see ka muna. Kasi hindi pa bababa ang interest rate anytime soon. Pero kailan nga ba maaasahan ng consumers ang paggaan ng interest rates? Nakikita ko ito na mangyayari sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo itong taon na to. Ayon po sa mga prediction ng mga economist, ang magiging pagbaba po ng interest rate ay by a quarter of a percentage point. So halimbawa, kung tayo po ay nasa 5% ngayon, pag naibaba po yan sa mga panahon na yan sa second to third quarter ng taong to, magiging mga nasa 4.75% po. Tumitindi naman ang pressure sa Ottawa na tugunan ng affordable housing crisis. Isang buwan bago ang nakatakdang paglatag ng federal budget. Teresa Ridula, Omni News, Toronto.